Wouldn't it be awesome if we had a manual to help us through life? Well, lucky for you, we got a podcast for it. Welcome and join us as we find out kung may prescription ba sa life as we sit down with extraordinary people who have a little more experience, life lessons, and wisdom to share to inspire all of us to be just as awesome. Kwentuhan lang tayo from adulting, food, wellness, staying healthy, love life, to loving life and everything else in between. We're your hosts. I'm Justin Quirino. I'm Aaron Cristobal. And I'm Dr. Sherry Chua. Thanks for being here with us today. Samahan niyo kami as we talk about life to find the answer to the question kung may prescription nga ba sa life? Real talk to. Let's get started. Doc, Justin, di niyo ba napapansin na parang parami na yung mga celebrities natin na lumilipat sa province at doon na tumira? You know, I saw the first was Andy Eigenman. She moved to Siargao 6 years ago. At doon na rin nagkapamilya, di ba? Katrina Halili. What happened to her? She has her own sanctuary by her 15-hectare farm in El Nido, Palawan. Ethel Buba naman. Based in Boracay, living in a condo with her family. So, what is the common denominator here? Alam niyo ba? Parang lahat sila love nila ang beach life. Tahimik na lugar, yung malapit sa nature, and nakaka-relax. Baka ako naman it's like dahil celebrities din sila. Maybe they want to get away from the hectic lifestyle or even yung karamihan ng mga tao na gusto magpa-selfie sa kanila. 'Di ba? So if you live in a more secluded area, especially when people are more chill, maybe they don't care too much about social media, etc. Then that's a good place to sort of retreat to so you can just have a good sense of self, parang ganyan. Diba? Correct. Hindi sila dudumugin doon, no? It's true. Diba? And I love it because they're all living in a paradise. Imagine, these are places that we go to visit. Doon sila nakatira. Diba? Nagbabakasyon tayo doon. Yun yung tirahan nila. And those are one of the islands that's considered the best in the whole world. So, it's starting to make me wonder, mas okay ba tumira sa province and the city? Should we all consider moving there? Yes. Tara. Basta sama-sama. Tara. I don't know. Pero alam mo, Aaron, hindi lang yung mga celebs, di ba? Marami rin tayong mga kababayan ang sumama sa balik probinsya migration, di ba? Lalo na nung height of the COVID-19 pandemic when you're like, I don't want to stay indoors. Sige, nature trip ako. Forever, di ba? But I wonder what's fueling this new type of migration nowadays. But I guess it might be better if we ask our special guest for today. Tama ka dyan, Justin. She's an actress, host, and a well-loved celebrity mom. Alamin natin sa kanya kung bakit love na love niya ang province life. From the tuna capital of the Philippines, General Santos City. Ladies and gentlemen, let's all welcome Melay Cantiveros. Hello! Welcome, Melay. Thank you so much sa pag-invite niyo sa akin dito. Maraming salamat. Nahiya naman ako na in-invite niyo ko talaga. Hindi mga feeling ko mga social talaga nandito. But then again, I can't believe. Sorry na. Maraming salamat sa pag-invite. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ng podcast at mga nanonood. Sana mag-enjoy tayo sa mga pag-uusapan natin. Yan. Of course. Thank you so much for being here, Melay. Grabe. Nakaka-good vibes talaga si Melay actually all the time, no? And for At sure. mag-e-enjoy talaga tayo kasi ikaw yung pag-uusapan natin. Ayun! Abot buhay ko pala to. Lalabas Pwede mo bang na mag-back lahat, out? Melay. Ito ng Expose Podcast. Wow. Sabay ganun. Hindi, pero Melay, unang-una, congratulations ulit sa team, sa Melason family on YouTube. 2.08 million subscribers na! Thank you so much naman. Grabe. Maraming salamat. Siyempre, nagpapasalamat kami sa mga followers namin na talagang laging nandyan na through thick and thin. Always talaga sila sumusuport sa amin. Oo. Ang galing. And for sure, sana naman yung mga subscribers mo, makikinig din sila sa podcast natin today. Of course, sana makinig kayo kasi hindi naman ito puro kalokohan, may kabuluhan itong pag-uusap. Wow. Correct. For sure, yung vlog mo naman may kabuluhan.
din eh, no? But on that note, no, kamusta naman ang Team Melason at kamusta ang family mo ngayon, Melay? Thank you Lord for all the blessing and thank you Lord for alam mo naman tayo is, ang gusto na talaga natin is good health sa mga anak natin. At syempre, sa tayong mga magulang na gusto ko talaga makasama mo mga anak ko ng mahaba-habang panahon. Kaya ako talaga para sa akin, ang buhay namin is very smooth and maraming salamat Lord dahil sa good health na pinoprovide niya sa amin. And kasi yung mga problem sa mga a little bit is hindi naman talaga yung problema. Ang problema naman talaga is health talaga, di ba? So, yun talaga ako. Thank you, Lord, at for this moment of time, binibigyan niya kami ng good health. Yun ang pinag-pray ko araw-araw. Kaya ang Melason family is, kahit na minsan talaga na may awayan, may mga masayahan, pero talaga number one sa amin ang kulitan. Kaya very okay na okay pa rin ang Melason family. Perfect and sin, andito pa rin talagang. Oh. Oo, ang saya-saya nila and feeling ko kasi medyo walang stress doon sa tinitirahan mo compared sa city. So, can you Ah. tell us a little bit more? Kamusta naman ang provincial life? Parang mas relax diyan, tama ba? Ang home life ko is siyempre, ngayon nandito kami ngayon sa Manila because of andito naman yung mga opportunity at andito yung mga trabaho na talaga namang wala naman sa probinsya naman namin. So, pero very happy ako kasi andito yung asawa ko, mga anak ko. Pero kagaya ko at ng mga anak ko at ng asawa ko talagang very naglo-long kami every now and then sa province. Right? Kasi andun yung parents namin. Yung dito sa Manila kasi kami lang nandito eh. Ang province is sa Mindoro, nandun yung mama at papa ni Jason. Dito naman, Jensen, andun yung mama at papa ko. And yung mga anak ko is lumaki na parang katulad namin ni Jason na talagang very close sa mga cousins and sa mga pinsan. So, talagang kahit nandito kami, ang puso namin nasa province, pero very happy kami kasi kapag nagkakaroon kami ng free time, lipad agad kami sa mga Mindoro, sa mga Jensen, kasi talagang andun yung aming mga pinsan yung aming mga family namin na talagang itinuturing talaga namin na para every now and then gusto namin kabanding. Kaya minsan naman pinapalipad namin sila sa Manila, tapos kami naman punta ng probinsya. Oh, ang Very saya. happy Parang, naman. oo, kasi parang yung puso mo nasa probinsya talaga. Can we Oh. talk a little bit about yung childhood memories mo? Lumalaki dun sa probinsya. Kamusta naman yung childhood mo doon? Ay, masasabi ko talaga the best ang childhood ko talaga dahil hindi naman di ko alam kung dahil doon ako sa probinsya, pero masasabi ko talaga nung nandito na ako nung naging artista na ako, talaga yung ang dami ko natalo-bilan ng mga yung mga tao na mga sosyal or mga hindi sosyal, yung alam mo yung iba't ibang klaseng tao. Masasabi ko talaga na grabe ang swerte ko pala talaga na na-experience ko yung childhood ko sa province dahil lahat talagang nahalo yung pinaka high at saka lowest na experience ko sa probinsya, and talagang the best experience ever siya dahil nagagamit ko siya dito sa trabaho ko. Yung, alam mo yung pagiging confident, confident, kaya na po bahala po kami yung pagiging, yung sa boy, diskarte sa buhay. Oh. Kasi sa probinsya talaga, doon ako talaga lumaki, doon ako din, doon talaga nahubog ang buhay ko talaga. Siyempre public school kami kasi ang bahay kasi namin is malapit sa elementary school, harap lang. At ito naman sa gilid naman is high school. So talagang ang buhay ko talaga doon is talagang na malapit lang. Sa amin, iniiwan yung susi sa school. Pero dahil lagi akong late, parang pupunta sila sa bahay, kung makuha ng susi, hindi pa kami kalinis. Sorry. Lagi akong gano'n talaga. And sa childhood ko is, yung laging, naglaro lang kami ng laro, yung ginagamit ko yung mga ang laruan sa probinsya is hindi ka naman makabili ng laruan pang mayaman nandito sa Manila eh. Sa probinsya is yung mga candy, yung mga balot ng candy, yun ang pera namin. Kasi yung mga maliliit na yan. Tapos ang mga lutuan namin is yung mga kabuko, yung mga baol naman sa mga buko, yun ang mga ginagawa naming lutuan. Tapos talagang luluto talaga kami sa probinsya namin kasi mga dahon-dahon yung mga kunwari, yung mga residue namin, yung mga malunggay, ginagano namin. Talagang grabe ang childhood namin. As talagang may sabi ko talaga na the best experience ever. Nakasama ko yung mga cousins ko na hanggang ngayon mga momshies, popshies na, gano'n. Ang saya. At Oo nga. nagluluto ka talaga sa tuna capital of the Philippines. Meron ka bang mga Yes. favorite recipes? Yes, sa Jensen ako lumaki talagang the best talaga doon sa amin lugar.
Actually, pag pinag-uusapan natin, parang gusto ko na bumalik. Pwede mo mag-out muna ako sa Zoom. Actually, tuna capital in the Philippines kasi ang Jensan. And malaki ang aming fish port doon. And lumaki talaga kami na yung isda, parang binibigay na lang kami ng kapitbahay namin. Ah, Kasi halos lahat ng kapitbahay namin, mga mangingisda. Ah. Alam nyo ba na ang mga mangingisda is 30 days sila sa laut or 60 days, kukuha lang sila ng apakalaking mga isda, kagaya ng parang isang pinto na isda. Kagaya ng napakalaki ng mga isda. Yung mga gano'n ang trabaho ng mga tito ko, mga uncle ko. And sa probinsya kasi dati na experience ko, pag umuwi sila, siyempre hindi naman mga mayayaman yung mga pinsan namin, yung mga kapitbahay namin. Walang ref. So kung sino yung kami, may ref kasi kami na kunwari, ang papa ko mayaman, kunwari. Pero ref, ang may ref ka, mayaman ka kasi sa probinsya. So iiwan sa'yo, ipaparef sa inyo ang nahuli ng mga isda or mga nakuha na galing sa pangingisda niya, half sa iyo. Dahil doon sa pinarent mo ang ref ko. Tapos ang half kukunin nila, ng kapitbahay kasi uluto-uluto nila, ganun. Kasi minsan kasi nag-ice stress ba yun? Lalagyan na ng ice, kaya sa ice, iba talaga pag ref. So yun, may mga iba't ibang delicacies ako natutunan, yung mga escabeche, the best ng escabeche na isda. Kasi the best din ng escabeche na daing. Kasi ang kunwari yung mga tito ko na mga mangingisda sila. Sa first day pa lang nila may mahuli na silang isda. Hindi naman pwedeng ilagay yun sa icebox kasi hindi na fresh yun. Yung unang nahuli ng isda, ginagawa nilang daing sa laot. At maganda ang daing sa laot kasi walang langaw. Kapag nasa laot kasi walang langaw, pag dito ka nagdadaing medyo may mga langaw pa, medyo dirty pa yun. Hindi naman dirty, pero I mean, kahit paano, ikaw din ang gagawa ng paraan na hindi makakuha ng langaw. Pero pag sa laot, andun na, at yun ang pinaka-safe na daing, yung pinaka-masarap na, yun ang ginagawa ng mga tito ko. At pag ginawa mong escabeche yun, the best naman po. Kasi may natural na alat na siya eh. The best na talaga siya. So, Parang the best Melay, talaga. sakto yun sa mga, sa Oo mga nga eh. fiesta no? Oo. Yes. Ano ba ang meron sa inyo tuwing fiesta? Ang meron sa amin, di nawawala talaga sa Jensen na pagpiesta ang lechon. Ooh. Di ba dito sa Manila, ang lechon sa Manila is yung parang tinatadtad yung lechon. Sa amin, buong lechon. Tapos, titila na lang kayo. Tapos, gagarunin nyo na ng kamay. Yung bag. Magsisigubas ka ng kamay. Gagarunin mo. Tapos, huhugutin mo yung rib. Tapos, kasainin mo. Tapos, Agawan? yung baboy. Agawan talaga sa amin. Agawan. Jambol. Wow. Kung maganda ako. Rumble Kumbaga, talaga. kung ako yung baboy, gano'n talaga ako. Gano'n talaga kami. Hindi mawala ang baboy sa piyestahan na ang nagluluto is yung mga tito at tita ko lang din. Okay. Gano'n Ang talaga cute. doon. Ang cute. Okay, Oo. so mag-fast forward naman tayo to 2009. Bakit ka nag-decide na to live in Manila instead of the province? To live in Manila is because wala akong choice because nandito yung trabaho. Alam mo naman yung trabaho pa mag-adjust sa akin sa Jensen. So nahiyang-hiya naman sa trabaho. So, talaga, I decided to live here or to stay. Sorry nga, English kasi nagpapagod ako. Hindi, na-decide na namin na, siyempre dito na rin ako nakapag-asawa dahil kay Jay, nagtagpo kami sa Pinoy Big Brother. So, alam mo yun, dahil nandito naman yung mga opportunity, yung mga blessing, and I'm sure talagang, dito, I'm sure di naman ako naniniwala na nandito ka lang for walang purpose eh. Dinagay ka ni Lord dito dahil andito ka para may purpose sa buhay mo and para makatulong sa family mo sa province. So, I made a sacrifice. Sacrifice? Wow. Dito na asawa ko, hindi naman. Hindi, parang sa akin sacrifice, parang time ko feels OFW, feels pa rin ako eh. Kasi, alam mo yung malayo ako sa mga pinsan ko, malayo ako sa mga kamag-anak ko na gusto ko makasama everyday, katawanan. Talagang, lahat ng mga tao sa agency, talagang sobrang mga pinsan, sobrang the best talaga para sa akin. So, parang dito ko nag-decide kasi nga dito yung trabaho and ngayon naman nakakasanayan na kasi dito na rin yung mga anak namin. And yung ibang mga kasama ko dito sa bahay is mga pinsan ko. Nagtutulungan kami para umangat sa buhay. Ayan. Correct. Pinahiram ka na nga ng laptop eh. Kaya ano. Pinahiram ko na lang. Best talaga. Close na close kayo. Oo. Pero Melay, Namuntik nung bagong na, yes. Oo. Pero nung bagong dating ka sa Manila, hindi ka naman na culture shock. Ay, culture shock talaga ako sa pagdating ko sa Manila. Uy, kasi sa probinsya, napakalayo ng Jensen. Ang Jensen kasi is, wet na siya ng kuan. Wet na siya ng Philippines. Di ba yung ganun yung wet ng Philippines? Doon kami. So, ako talaga, 1 hour and 30 minutes or 2 hours ang biyahe. And, nung nandito ko first time ko, dahil doon sa nakapasok ko sa PBB, talagang, pero hindi pa sa PBB, pag natanggap ko sa PBB, parang,
isang tawag lang, pumunta ka sa ganito, ganito, yung plate number, ay, yung plane number, ganun. Akala ko nabudol ako, ano ba kung dugol-dugol gang yung parang sumundo sa akin sa airport, natakot ako, pero, Ay! and syempre, ang Tagalog kasi is iba, Bisaya, biya kami. Hindi pa ako masyadong magtagalog noon. Yung parang Tagalog ko din, parang mga maliko pa yung, ay, ganun pa ako. So, parang na gano'n talaga ako. Pero, eventually, talagang napasanayan ko na rin at talagang nakuhaan ko na rin na, ito pala ang city life, ito pala ang Manila. May gano'n po. Manila, Manila. Yeah. Mabilis ka naman nakapag-adjust sa takbo ng pamumuhay sa Manila. Hindi ko masabing mabilis ako nakapag-adjust kasi galing nga talaga ako sa province. So, ang masabi ko is, parang umabot din ng year. Kasi pagdating ko sa Manila, diretso ako pinasok sa loob ng bahay ni Kuya. Mm. So, parang ginawa, para akong tumutulog ka sa shock. Kaya yung mukha ko hanggang ngayon, shock pa din. Hindi na siya nakamove on. Hindi yung parang, paglabas ko, naging ganun pa yung from hindi ako kilala, na pumasok ko sa PBB, paglabas ko ng bahay, nakilala na ako, parang hindi ako maniwala. Ha? Paglabas ko, pumasok lang ako ng bahay ni Kuya. Feeling ko na, parang kumbaga sa lindol pa, ano yung first na nangyayari sa akin, gumagano ako. Pero siguro masasabi ko na natanggap ko na yung Manila life after 3 years. 3 Kasi paglabas ko, years. kasi paglabas ko, sabi ko pa rin, hindi ako tatagal sa pag-artista kasi sabi ko, kailan makuha ko yung price ko, uwi na ako ng probinsya. Kasi probinsya girl talaga, ayoko magtagal dito. Parang gusto ko magtinda na lang ng isda doon, gusto ko mag-negosyo ako doon. Kasi may pera na eh. Talagang the best nga talaga yung laki ng pera nun. Kasi sa probinsya, apakalaki na ng pera nun. Sabi ko, tapos nung na-try ko dito na, ang mahal pala ng mga, mga 500, parang lang 50 pesos. Hindi pa talaga to kuha, hindi pa basta mamuhay sa city. Kasi ang probinsya is, alam mo yung, nasa bakuran mo nakakainan mong gulay. Nandyan na yung pinsan mo lang, mahingi ka na ng isda. Sa dagat, alam mo, sa bakuran na lahat na kailangan mo mga sibuyas. Dito kasi talagang wala kang pagtatamnan ng bakuran dito. Kaya talagang wala kang choice. Bibili ka talaga, mahal ka ng mga sibuyas. Correct. Province pa rin ako. Pero, nung nandito na ako, parang nagkaroon na rin ako ng motivation kasi dahil sa tawag ko. Yay! Yan. Yun. Talagang, after nun, realize, nag-consider na rin ako na dito sa Manila dahil sa family, sa asawa ko and sa work. Pero hindi talaga siya for good talaga. I think for bad. Hindi, sorry. For good pa rin. Sorry. Hindi for good pa rin kasi trabaho. Oo. Actually, Melay, sobrang nagustuhan ko yung sinabi mo kanina kasi sabi mo na diretso galing airport papunta sa bahay ni Kuya tapos paglabas mo biglang sikat ka na. So, gusto kong malaman, kamusta yung adjustment period na biglang kilala ka sa lahat tapos dudumugin ka paglabas mo? Ano naman yung feeling nun? Ang feeling talaga nun kung kumbaga, 'di ba nga, this era sa buhay natin is, 'di ba na ngayon yung maraming mga mental problems. Nung time na yun talaga masasabi ko talagang mental problem is the best talaga sa akin kasi sabi ko, itong nangyayari. Kasi ito totoong nangyayari, hindi rin kasi ako, happy naman ako na sumikat ako, pero hindi ka makapaniwala eh. Kasi tumira ka lang sa loob ng bahay, wala ka namang napanalunan na FAMAS award. Wala ka namang ginawang acting award na para talagang napagtagumpayan mo na masabi mong proud ako sa sarili ko. Parang hindi ka pa rin sure, proud ba ako? Hindi ako proud na char-charong itong mga tao. Tapos, ang dami kong dumaan talaga sa buhay utak ko. Pero mabuti na lang andun yung mga friends ko, andun yung mga family ko na sinamahan naman ako nila mama dito ng ilang years din sa buhay ko dito sa Manila. Na talagang stay grounded talaga to me. Yung stay grounded pa rin ako ba na sinasabi pa rin niya na hindi talaga to reality, ito talaga is phase lang ng buhay mo, nadadaan ka na kilala ka nila, kaya magpasalamat ka, magpa-picture ka sa kanila lahat, na talaga namang grateful ka dahil sa kanila, makukuha mo yung prize mo na ganito, dahil ikaw ang big winner. Alam mo yung, kasi meron ka kasing, parang pwede kang mangyari sa'yo na pumasok sa utak mo yung fame at talagang hindi mo na makikilala ang sarili mo, which is not good talaga. So, mabuti andun yung mga family, friends ko sa Jansan, sa province, na nag-remind na, uy, ang cool, very cool, pero siyempre, labakan mo tayo yan. Hindi ka naman forever na magiging ganyan. Enjoy mo muna yung buhay na ganyan. So, dahan-dahan dahil sa mga tao na
tumutulong sa akin na i-remind ako kung ano talaga yung totoong ako at ano yung magiging totoong sa future mo, anong mangyayari sa future mo, gano'n. Pero very grateful sa mga nangyari. Grabe Oo. talaga yun, talagang masabi ko talaga, grabe naman 'to, gano'n talaga ako. Curious talaga, yung pamilya mo naman, paano sila nag-adjust na, for example, yung mga anak niyo na, sikat na sikat yung mommy ko. Gano'n ba sila na parang Binubusisi pinagyayabang? na kakilala lang. Pero I mean, yung anak ko, natawa natawa ako sa anak ko dahil nga parang yung una-una pa nung nagkamulat na sila, kanila gumagano si yung matandang nanay ko sabi niya, "Ano kanila ko?" Kasi lumalabas kasi ako sa TV. So, eventually sinasama ko rin naman sila sa TV, sa mga shootings, mga work ko. So, parang hindi na sila kagaya ko na na-shock talaga. Sa kanila parang, ito pala, tapos kilala si mama dahil napapanood sa TV. So, parang eventually tapos nagba-vlog na kami, madami nakaka-appreciate sa'kin na small. So, sabi nila, "Gano'n pala 'yan, oh." So, hindi naman sila kagaya ko na parang na-shock. Kami lang talaga ni Jason hanggang ngayon nakagano'n kami. Pero naintindihan kami ni Jason, parang masaya kami kasi siyempre may mga nagawa na rin kaming mga show. So, parang kahit papaano, ah, meron na rin parang okey naman. Parang hindi na kami masyadong mahiya sa sarili namin, magkapal naman ang mukha kami gano'n, pero wala naman kaming Correct. napatunayan. Mm. Thank you, Oo. Gusto ko lang malaman sana yung for sure sabi mo yung mga job opportunities dito sa Manila, 'di ba? Parang mas marami talaga. Pero ano, bukod sa job opportunities, may iba bang perks na nandito ka sa Manila? Siyempre ang mga perks na nandito ka sa Manila aside lalo na ngayon na may anak na kami ni Jason, is yung una talaga is yung 'di ba sabi ko kanina is, ako tinuturing ko lang talagang problema kapag health na. Pero yung Hmm. kapag mga money problem, hindi yan problema kasi alam mo naman sa sarili mo masipag ka, eh. Hindi ka naman Hmm. mawawalan ng kung alam mo talaga sa sarili mo kung gagawin mo talaga yung trabaho na yan. Yung mga money problem, hindi yan problema. Relasyon, hindi yan problema kasi awayin talaga kaming dalawa. Pero alam ko namin na may Lord kami na hindi kami gagawa ng mga third party dahil nag-away kami, hindi. Kasi alam namin na may Lord kami, so alam namin magbabati din kami pagdating ng panahon. Itinuturing ko talagang problema talaga is health. Kaya talaga ang perks, number one perks talaga dito sa Maynila is yung malapit na hospital, Mm. malapit na Hmm. mga drugstore. So Hmm. yun talaga kasi nung ako naman sa probinsya wala naman ako nilalagnat nga kami nun, wala naman kami yung mama ko lang is parang, maghugas ka pa rin ng plato yung sa probinsya, 'di ba? Parang gagaling ka na lang na in your own natural way. Dahil Oo. talaga yung parents mo. Pero ngayon naging nanay ako, hindi na puwede sa akin yung gano'n, eh, yung Hmm. 'pag anak ko na may problema, talagang yun talaga ayun, minsan yung ano nga, yung ma-share ko lang yung baby pa si Stella, 3 months na parang parang sumakit yung parang di ko alam, umiyak-iyak. Ano ba 'to, iyak-iyak. Dinala agad namin sa ospital. Yung pala kinabag lang pala siya. So sabi ko mabilis, pinauwi agad kami. Alam mo yung konting kibot 'pag anak mo na wala ka talagang kaya may talagang ang perks dito sa Manila ng gano'n is maganda siya kasi yung napapanatag ka kaagad in terms of health. Yun, kasi 'pag may sakit na alam mo agad na meron ka talagang dekalidad na mga hospital na pupuntahan, yung mga drugstore na alam mo agad na nandiyan lang sa kanto, maglakad ka lang bibili ka na agad. Ang daming drugstore dito, eh, kaunting kimot mo lang, drugstore. Drugstore na naman yung ang dami kasi mga store dito talaga na sa Manila City. Pero 'pag sa probinsya medyo mahirap. So yun ang perks dito sa Manila City. Mm. Oo, malapit. Oo. So malapit yung mga drugstores, malapit din ang mga ospital. Hospital. Oo. Mm. Oo. Traffic lang Mm. kalaban diyan, 'no? Yun Yeah. lang, yun lang. Oo. Oo nga. Traffic ang kalaban talaga natin dito pero talagang that's Oo. life. Pero yun talaga. So, Melay, meron ka bang nami-miss sa province na hindi mo nakikita? Siyempre sobrang dami talaga akong nami-miss sa province na hindi ko nakikita dito sa city. Siyempre, una na diyan yung mga alam mo yung mga green Hmm. peas, hindi, greens yung mga siyempre yung mga tanawin, may mga bundok, yung lumayo ka lang ng konti sa bahay niyo makikita mo na may mga bundok. Tapos yung dagat kasi malapit kami sa dagat nila diyan, sarap talaga. Tapos yung mga fresh na sa mga tuna, yung kinakain ko everyday, yung sa amin kasi talagang prito lang sa'min the best as kabait. Siyempre yung mga cousins ko, ang dami kong mga cousins, yung mga pinsan na naman sa akin. Kasi dahil nasa Manila na pa-cousin na. Hindi yung mga pinsan ko, yung mga kaibigan ko, yung mga kalaro ko dati ng mga mamshit na ngayon na yung mga sharing kami ng stories. And siyempre yung mga lahat talaga ng mga nasa province na
marami kasi ako mga, doon may mga, binabalikan pag umuwi ako doon na hindi talaga pwedeng hindi ko sa yung mga karinderya ng mga tita ko, na ang sarap ng mga ulam doon. And about naman din dito sa 'di ba pinakaimportante talaga sa akin yung health talaga. Yun talaga ang major ko talaga pinapabrab. Meron kasi sa probinsya kasi is talagang napakauso talaga yung binat. Kumbaga sa Bisaya pa is kanang sana ano yung sa Bisaya ang binat gani? Um, bughat. Bughat. Uso talaga sa Bisaya sa probinsya namin ang bughat talaga. Bughat. And ako lately siyempre bughat. Lalo na ngayon na nagkaanak ako, ang napakahirap ko talagang makahanap ng Rexidol dito sa Manila. Pero sa probinsya kasi namin yung mga tita ko, mga parang 'pag nagbughat sila, 'pag sobrang sakit ng ulo nila, sobrang sakit ng katawan nila, talagang mabilis, "Uy, Rexidol na 'yan," gano'n. Pero dito talaga napakahirap talaga dito sa Manila. So ako, yun isa sa mga health na lalo na naging nanay ako ngayon na napaka-prone talaga ang mga nanay, mga momshi sa bughat or sa binat. Yung Mm. 'di ba sa probinsya nga namin 'pag sinasabing gano'n na sa probinsya 'pag sinasabi na bughat ka or binat ka, parang, "Uy, delikado na 'yan, ha?" Kasi pwede paniniwala. Pero yun, about sa mga health, minsan yung mga gamot na mabilis lang talaga makita sa probinsya na dito sa Manila. Hindi din masyado na in fairness naman dito nakikita na lang, pero may mga gano'n talaga ng mga gamot na for province lang talaga siya. Na yun talaga ang main ko din na ginagamit din talaga. Lalo na ng mga nanay ko, yung mga tita ko, mga pinsan ko na 'pag nabinat ay talaga to the rescue agad yun. Rexidol? Actually, buti Yes, nasabi mo yes. yung Rexidol kasi sila yung sponsor nitong episode ng podcast na 'to. Hey! Yun. Grabe. Oo, ang What galing kasi. coincidence, Jen. What a coincidence. Oo. Oo nga eh, galing. And yung Rexidol kasi hindi natin alam, mas mabilis anat din ito sa sakit ng ulo, sakit ng katawan, lagnat, ang daming mga effects nitong Rexidol para sa katawan. Good health. Wow, Mm. so totoo talaga yun sa mga pain talaga siya kasi minsan yung mga siyempre sa probinsya naman wala naman din silang mga alam sa mga wala silang mga background sa mga basta alam na nila na nakakagaling ito is talagang yun na talaga ang laging nauuso na agad sa street namin or sa barangay namin. So, it's very common pala talaga na for binat siya and for bughat sa Bisaya. Totoo talaga siya. Galing. Pero sa tingin mo ba, Melay, mas mabilis din ba ang pag-unlad kaya ng buhay kung nasa Manila ka na? I'm sure mabilis talaga ang pag-unlad ng buhay kung masipag ka eh. Wala namang question na kung sa probinsya ka or sa Manila ka. I'm sure mabilis talaga ang pag-unlad. Pero, yung opportunity kasi nasa Manila. So, sa probinsya kasi is, ang opportunity doon is, hindi ganun kadami. Kung baga sa probinsya, ang opportunity is, nandun lang 30%. Dito sa Manila, kahit magsipag ka dun sa probinsya, sobrang sipag, ganun ka na dun. Yung kuan talaga, unlad ka, pero hanggang ganun lang talaga. Pero, sa Manila, kaliwat kanan yung opportunity na ikaw na lang mamimili. So, kapag masipag ka, hindi yung napakatamad ka, wala ka talaga pupuntahan nun. So, masasabi ko talaga na mabilis naman ang pag-unlad kapag masipag ka. Pero, ang opportunity talaga din is nasa Manila din, nasa city. Mas Grabe. maraming career opportunities dito. Grabe. Okay na realization yun, no, Melay, no, na parang madami mga opportunities na take for granted natin, 'di ba? Na parang nandito na sila eh, pero kapag tinatamad lang tayo, 'di ba? Parang hindi na matutupad yung mga gusto natin mangyari sa buhay, 'di ba? Wow. That's very true. Correct. Correct. Thank you. Ayun. Love it. Ayun, kinuwento mo yung mga opportunities dito sa Maynila and masaya ka rin naman dito sa city. Pero ano yung mga ayaw mo sa disadvantages, kumbaga, ng living in the city para sa'yo? Yun na nga, isa sa mga disadvantage is talagang yung traffic na nasabi niyo kanina is, Yup. yun talagang pupunta ka sa isang lugar, kung sa probinsya yun, nandun ka na, naglakad ka lang, nandun ka na. Pero ito, talagang dito parang abutan ka pa ng high blood. Health na naman, di ba? Abot ka pa ng stress, so magbubuka cancer ka na. Isa na nga disadvantage is traffic. Pangalawa is yung kung ano yung mga hindi ko nakikita sa probinsya, siyempre yung disadvantage, hindi mo agad-agad matawagan, ay makasama yung mga pinsan mo, hindi mo agad-agad mabanding pag may birthday. Hindi agad-agad ka makakauwi pag may mga kasal yung mga very close sa iyong heart kasi hanap ng schedule, di ba? So, isa yun sa mga disadvantage. Actually, marami pang disadvantage, ko lang naisip ngayon kasi, siyempre,
yung traffic ng pero ako kasi parang magaling ako mag-adapt na lang at saka mag-accept sa paligid. So, hindi ko masyadong tinitingnan yung mga negative na nangyayari at yung mga disadvantage kasi parang doon na lang ako mabubuhay. So, pero talagang number 1 ang traffic talaga. Hindi mo talaga kakayanin yan. Saka yung fast pacing ng buhay dito. Kasi kagaya ng trabaho ko talaga, trabaho ko kasi parang napakabilis yung acting ako ngayon doon. Parang, hindi naman nauubos ang oras mo doon kasi trabaho mo yun. Pero, sinabukas acting ka ulit. Kasi pag dito, hanggat ko iba, hindi mo na masyadong naiisip yung, hindi mo na masyadong na-enjoy yung pinagtrabahuhan mo. Sobrang big. Sobrang nakatuto ka na lang sa trabaho. Pero kaya nga, importante talaga yung balance talaga. Alam mo talaga kung kailan ka dapat magiging masaya at yung mga priority mo. Ano yung mga work na dapat may priority at saka ano yung mga medyo ikuan mo na rin para, i-let go mo na rin para din ma-enjoy mo yung buhay mo. Totoo Oh. yan, no? And actually, ako, bilang lumaki ako sa city, nasanay ako sa maingay. Kasi fast-paced Mm. dito, di ba? Nasanay ako sa ingay. Oo. So, pag pumupunta ako minsan sa probinsya para mag-beach, parang medyo naninibago ako na sobrang Totoo. tahimik. 10 Oo. PM pa lang, ay, Tulog na. Totoo. Tulog na Totoo. mga tao. Oo. tas talagang, Sa vegan, ganyan. Kasi yung family ko taga-vegan sila. So, nakapunta kami twice lang. And I think yung first time ko, and medyo night owl ako. As in, gusto ko matulog mga 2 AM, 3 AM, ganyan, diba? Mga 9 PM, 10 PM, as in, talaga, parang nakakabingi ang katahimikan. Alam mo yun? It was like, wow, ano to? Anong gagawin ko? Diba? Tapos ang naririnig mo yan. Dito naririnig mo eh. Oh, pwede. Wow. Oo. nagulat Sabi ako sa dun Jensen sa eh. amin, Mm. sa Jensen, 8 PM. Kuwan Ay. lang. Nag-ready na, nagtulugan na sila. Pero pag nasa Jensen kami, mga pamilya, talaga naman 8 PM. Gagawa kami ng ingay, sa lugar natin. Kasi parang dadalhin ko yung nila doon. Pero totoo yan talaga, magagalan mo talaga. Kung gusto mo ng peace, probinsya ka. Kung gusto na medyo, dito talaga. Saya. Ako gusto ko dito. gusto. I like the hectic life. Gusto I mo don't know. na-hectic life, mabilisan na life. Oo. Oo. Oo, Iba-iba oo. talaga. Kasi meron din Oo. ako mga kaibigan na lumaki dito. Tapos nung lumipat sila ng probinsya, mas gusto talaga nila doon. Kasi ay, sobrang tahimik. Ang sarap ng buhay. Pero kami ni Justin, agree ako kay Justin eh. Gusto ko, Oo. nasanay kasi ako sa ingay. So mas nakakatulog ako pag may naririnig Oo. akong Maingay. Oo, may nangyayari. Yung, Ganun. parang naintindihan ko kayo dyan, parang nakarelate ko dyan, parang nasanay kayo sa parang alam mo yung parang feeling mo gumagalaw ang mundo. Yung parang feeling mo, dito yung mundo, yung parang mabilis. Masaya. Masaya para sa akin. Pero para sa mga husband at kids, para sa husband at kids nyo, nag-enjoy din ba sila sa buhay probinsya? O mas gusto nila sa dito sa Manila? Sobrang enjoy talaga sila sa probinsya. Probinsya. Kasi bakit? Kanang andun ang mga pinsan nila, and aside sa nandun yung mga pinsan nila, itong mga kahit may mga laruan na kasi sila, talagang binibigay naman namin yung mga gusto nila. Kasi bilang wala nga dito yung mga pinsan nila, pag nandun sila, walang pakialam sa laruan. Ito, sa probinsya, ang kalaro nila, ang parang laruan nila, yung parang mga pinsan nila, nagtatakbuhan, nagbahay-bahayan, yung mga ganun ang Saya. so, feeling ko makuha din nila sa amin eh. Kasi hindi kami talaga matali sa buhay namin. Pag wala kaming trabaho, 2 days or 3 days, uwi agad ng probinsya. So sa probinsya ngayon, hindi sila mahilig mag-cellphone. Sabihin natin yung mga kabataan, hindi sila mahilig mag-cellphone. Mag-mobile games, ganyan. Noon panahon niya, sir. Pero ngayon, napakahilig na ng mga pamangkin ko mag-cellphone ngayon. Dahil na rin sa mga TikTok, dahil sa mga online. Yun. Gusto na rin nila maging Manila ang Gen. So yung mga yung mga updated ng mga trending dito sa Manila, gusto na rin nilang ma-apply din doon sa probinsya. Ang kaibahan nilang doon is yung mga greens na lang, yung mga bundok, yung mga buildings wala doon. Pero lahat ng mga gusto ng mga kabataan dito, yung mga mobile games, yung mga online, mga TikTok, mga Instagram, nandoon. Updated ka na rin, mga Facebook, updated ka na rin sa kanila kasi hindi mo na kailangan magtanong, kamusta ka rin? Pag gano'n mo pala, kamusta kayo si Tuan? Si Tia Leon siya. Pag tingin, ay, nag-post si Tia. Hindi mo kailangan kamusta rin. Kasi kapag post siya na okay naman ka, okay. Kasi isa naman, kamusta si Tia? Ay, nagpa-check.
may mga stories na nagpa-check up. So, updated na rin ang mga matatanda sa probinsya. Updated na rin sila. Mm. Okay. At mga kabataan. Tinatanong ko lang kasi yung kaibigan ko, nakatira siya sa Boracay. Okay. Oo. At sabi niya na parang mas gusto niya talaga na to raise a family in Boracay. Kasi nakikita niya sa mga kabataan dyan, hindi sila mahilig mag-cellphone. Mm. Nagtatakbuhan Mm. sila, nagsiskimboard sila, umakit ng puno, alam mo yan. So sabi niya, parang especially for childhood, mas gusto niya yan para sa mga anak niya. Na at least to experience yung playing outside, 'di ba? Playing in Yes. nature, ganyan. Oo. Imbis na dikit palagi sa cellphone. So Yeah. would you say in Gensan, may aspect naman na ganyan? As in, parang ganun, umakit ng puno, ganyan? Of course. Meron pa rin talaga, sir, doon sa Gensan. Mm. Ang sinasabi ko lang is, ngayon parang kuan na sila. Yung parang mix na sila ng online and province life pa din na talagang, kasi sila, access nila ang labas eh. Kumbaga pag mag-online man sila, go. Paglabas, takbo agad sila kasi nandiyan naman ang mga bukid-bukid, Mm. yung mga puno, aakyatan nila. Pero dito kasi sa Manila, paglabas mo, wala ka namang ma-accessan. Mga kabataan, may kibuta ka pa doon sa playground para magkaroon ng hindi mo naman pwedeng patakbuhin niya kasi kalsada na. So, Mm. very malayo talaga sa province life Mm. din. Kasi doon may choices ka. Kung Mm. gusto mo mag-online ka, pwede ka rin tumakbo Sure. din sa labas. Pwede ka rin maglaro ng mga kapitbahay mo. Pero dito talaga, no choice ka talaga. Kung maboboard ka, wala kang pupuntahan kundi online. Pero I think, okay naman yung sabi ni yung kaibigan niyo, sir. Pero I think nasa environment niya ng kaibigan mo. Kasi kahit sa Boracay, medyo fast-pacing na rin doon, di ba? Para ang din. Pero maganda lang, may dagat din. Oh. Yung may dagat na may pupuntahan talaga sila na activity na gusto nilang gawin. So, depende yan sa environment or sa mga kapitbahay mo or sa family nyo kung ano talaga yung ipapakuan mo sa mga anak mo eh. Pero dito talaga sa Manila, mahirap talaga. Mahirap talaga na ipairali niyan bilang magulang yung maglalaro sa labas ng magpalaruin mo sa labas ng kalsada, masagasaan, si Buko Palayo. Alam mo yung doon ka talaga. So, parang for the safety, para panatag din yung utak mo. Sige, mag-on ka na muna dyan, mag-iPad. Manood ka na lang ng TV. Alam mo yun. Pero nasa iyo pa rin magulang kung bibigyan mo yan ng time, yung anak mo, pupuntahin mo sa probinsya. Once in a while, once in a week, punta kayo sa ganito. Alam mo yung palaruin mo sa playground. Nasa iyo pa rin. Effort talaga. Effort. Oo. Tsaka mas mahal pa bumili ng bahay dito di ba? Mas mahal bumili ng bahay. Condo. Ganyan. Yes. Kung wala talaga wala ka nang mataniman dito kaya yung per square meter, napakamahal dito talaga. Yung per square meter mo, titindahan mo ng di ba? May isang property, share ko lang may isang property sa may Mandaluyong to nung pre-selling pa lang siya, per square meter niya ay nasa mga 400,000 pesos. Bawat square meter. Okay? And sabi ko, Pre-selling? Pre-selling pa ito Well, I mean, malapit sa golf 400,000? course, fine. Pero still, di ba? Golf course. Malapit siya sa golf course. But still, Parang alam ko na yan. Come on. 400,000? O sabihin natin 200,000. Grabe Kahit naman. 200,000. Malaki pa rin 200,000 per square meter. Nakakainis po. So, Ano ka ba sa probinsya yan, sir? Yung 400,000 mo, kung gusto mo ng bukid-bukid, pwede ka nang makabili niya ng mga 5,000 square meter. Wow. Kasi may mga Wow! 5,000 square meter or Justin! pag sobra talagang bukid-bukid sa amin dun sa Kuan, pwede ka na makabili ng 1 hectare nga yan eh. Kasi alam mo yung, pero syempre, asikasuhin mo yung mga titulo, pero ganun. Pero may mga ganyan. Tapos dito 1 square meter lang sa Manila. Lord! City life. Kaya iba talaga. Malayo talaga. City life and province life. Malayo. Pero yun nga, di ba? Yung mga oportunidad kasi nandito rin. Andito kasi opportunity yung So, kailangan i-level natin, i-weigh natin ang mga, yung mga i-weigh na, options i-balance. natin. I-balance. Yes. In life, there is balance. Yes. Diba? Yeah. Ayun na nga, kagaya na nga ng sinabi ko kanina, na kahit talaga medyo talagang mahal ang mga properties dito, alam mo naman na mahal din ang mga bilihin dito sa Manila. Pero, andito talaga yung major concern ko talaga sa city, alam mo yung major concern ko is yung health. And andito talaga yung malapit na, gaya na sinabi ko kaya, di ba, na malapit yung hospital, malapit din yung mga drugstore, na kung saan, very kuanbe talaga tayo, di ba, kakatapos ng ating pandemic ng, actually, hindi ko na alam kung tapos na ba or nandun pa rin. May mga hangover pa ba tayo? Dahil doon,
dahil dun sa pandemic, gusto ko na nga umuwi talaga ng province. Pero dahil nga nung naisip ko rin na yung accessibility ng mga hospital o mga drugs dito is mabilis ka makabili at andito din lahat ng mga store. So, yun naisip ko na, ay, wag na lang talaga din kasi para sa mga bata. Hindi naman for me at for Jason, para sa mga bata. At syempre, para na din sa'yo, sa health mo din, para maalagaan mo mga anak mo na healthy ka pa, di ba? Tama. Tama. Pero, buti na lang, available nationwide ang Rexidol Forte. Whether you live in the city or in the province, kapag umatake ang sakit ng ulo, sakit ng katawan, binat o lagnat, mas mabilis ang Lunas Bilis Banat sa 4. Diba? Ganyang alagang yun Iya. lang. Correct. Yun. The best talaga ang yun nila. Mm-mm. Ayan na, yan ang tinatanong ko kanina. Talagang available siya nationwide. Pwede pa sa international. Nationwide. Nationwide Nationwide. lang. Nationwide. Hindi ka mag-import pag gusto mo. Yun yung maging negosyo mo, Melay. Magdala ka doon. Maggawa ka ng director doon. Mag-export pala. Di ba? Pero sa tingin mo, Melay, pwede ka rin maging successful in life kahit sa province ka nakatira? Of course. Talagang, kaya sinabi ko kanina, talagang hindi ka, pag masipag ka, pwede kang maging successful. Pag madiskarte ka, gagawin mo ang lahat ng best mo. Hindi ka mabilis madiscourage sa buhay mo. Ang successful is talagang kaakibat mo yan ang kasunod na mararamdaman mo. Well, naman kung anong tingin mo sa successful, kung ano ang tingin mo dyan. Kung tingin mo, nakauwi ka ng healthy sa bahay mo, successful ka na doon sa trabaho na ginawa mo the whole day, successful ka na doon. Depende naman sa'yo yun kung ano ang pananaw mo sa pagiging successful. Kung talagang ikaw is nakabili ka ng sasakyan mo, successful ka na, go ahead. Pwede ka ulit mag-goal ulit ng bagong isa ka success mo. So, lahat tayo may chance na maging successful kung tayo ay maging masipag at tayo ay maging madiskarte. At meron talaga andyan si Lord lagi sa buhay natin para ipagdasal yung mga moves natin, yung mga goals natin sa buhay. So, kahit sino ka pa, kahit saan ka man ngayon, pwede ka maging successful. Wow. Wow. Oo. I love that. Diba? And ano kaya yung mga pwede mong gawin? Kasi 'di ba, dapat masipag ka lang. Pero sabi mo kanina mas maraming opportunities dito sa Manila. So ano kaya yung pwede mong gawin sa probinsya para pwede ka ring kumita? Anong sa tingin mo? Paano ka magsa-succeed kung nandun ka sa probinsya? Siyempre, dapat open-minded ka sa lahat ng mga pwedeng possibilities. Para talagang, kunwari, kung gusto mo ng negosyo, maging open-minded ka, pasukin mo yan. Lagyan mo ng kasipagan, lagyan mo ng diskarte, and siyempre, lagyan mo ng faith ni Lord. And then, maging open-mind ka sa mga possibilities na pwede mong ikasuccess kagaya ng mga negosyo na, kunwari, dyan sa tuna. Kasi nga ako, kapag sinabi, plano ko nga dati na, kunwari, pag hindi na ako kilala sa show business at hindi na ako talagang masyadong parang nagiging okay yung career ko, uuwi ako ng probinsya at doon ako magtinda ako ng mga tuna or gagawin ko yung mga pwedeng negosyo na gawin na alam mo naman na hindi ka naman kasi alam mo naman talaga nakakayanin mo dahil yun naman din ang kinalakihan mo. So, yun ang isa sa mga iniisip ko na open-minded ka sa mga possibilities na pwede mong pasukin or pahakin. Pinag-uusapan niyo din ba ng iyong asawa na si Jason na mag-relocate kayo o bumalik sa probinsya isang araw? Hindi namin siya pinag-uusapan ng mga once a year, kundi pinag-uusapan naman siya halos once a week. Kasi pag kunwari, Once a week? alam mo, minsan kasi ganun kami ni Jason, pag yung kami sa probinsya, tapos sige uwi. Hanggang sa ending, hanggang ngayon, andito pa rin kami sa city. Kasi siguro feeling namin, dito talaga kami nilagay pa ni Lord. So, alam na hanggat dito pa rin yung mga opportunity, dito pa rin yung plano niya, i-respect lang namin yun. Kasi talagang sobrang gusto. Alam mo kung wala ng opportunity dito talaga, mga sir, mga ma'am, punta na kami ng probinsya. Hindi na kami mag-waste ng time dito sa Kuan. Kung may opportunity din sa probinsya, gagaya din nito kalaki yung talaga mabibigay sa amin financially. Pinsan ako, bakit ako magtatagal pa dito sa city? Pero talaga kasi nandito yung Kuan. So, yun ang pinag-uusapan namin ni Jason kasi apakakuan talaga namin sa probinsya. Kung pag-uusapan mo parang, pag-iisipin mo kami, siguro pag okay na yung mga plano namin sa buhay, yung mga anong tawag dyan, yung financial plan namin sa mga anak namin hanggang sa future, for good na kami sa province.
Ganun talaga ang goal namin mag-asawa. So Melay, so mukhang yun talaga yung goal nyo, no? Parang maging financially free muna, 'di ba? Very stable. And then maging masaya na kayo sa province. So what about for everybody else? Sabihin natin yung mga nakatira dito sa Manila. Meron ka bang advice sa kanila? Parang when would somebody who lives in Manila, when would it be a good idea na lumipat naman sila sa probinsya? Well, ako ang ma-advise ko sa kanila is, ako hindi ko naman kasi pwede din silang sabi na, maganda sa probinsya kasi depende kasi yan sa kinalakihan mo eh. Kunwari, lumaki ka talaga sa city, kagaya ng dalawa, sir and ma'am. So parang, sa inyo talaga, is kahit sabihin ko naman, uy, alam niyo, napakaganda doon, napakamura ng mga bilihin. Tapos alam mo, napaka-fresh. Kung hindi nyo talaga feel ang province, hindi talaga kayo mag-stay din for good. Kasi, ako talaga is, bakit ako talaga, dun kasi ang kinalakihan ko. Kumbaga dun yung happiness ko, yung, kagaya dito, kunwari, malumbay ako, maging malungkot ako dito. Kasi isipin ko lang yung mga music na naririnig ko noon sa province. So, parang take me back. Parang Take me back. dinala pa rin ako doon. No? Parang dinala pa rin ako ng province. May mga ganun ba kayong experience? So, parang nandun pa rin ako sa probinsya kapag naaalala ko yun. Kaya ako, kung kunwari may magtatanong, ganda pa sa probinsya, napakaganda kasi napakamura ng bilihin. Sa amin kasi napakamura talaga ng bilihin sa amin kung gusto mo talaga ng yung lifestyle, napakamura talaga kasi nandiyan lang sa bakuran yung kakainin mo, yung mga kung ano yan dyan, yung mga malunggay, mga sibuyas, at tataniman mo lang. So, very kuan siya. Kung talagang, kunwari, mga seaman, yung mga seaman, yung alam mo yung mga gano'n, mga abroad. So, ang lifestyle nyo dapat, maganda kung province life kasi maganda na yung bahay mo, malaki na yung bahay mo doon, yung mga bilihin, mura pa. Pero kung andito yung opportunity mo, iba naman ang lifestyle mo dito. Kasi andito naman yung trabaho. Sakto lang din yun sa pang daily life mo. So, hindi ko din sila masabihan ng advisor or ganang, kasi depende kasi talaga yun sa kagustuhan mo or kinalakihan mo. Pero ang masabi ko lang talaga sa probinsya, mura ang mga bilihin talaga kaysa city. Hindi ko malaman bakit napakamura doon sa amin. Kahit yung mga dilata, mura. Na hindi naman doon ginagawa yun. Ang ginagawa pa rin yung dilata sa amin, yung mga tuna cans. Sa amin pala ginagawa. Kaya mura Tuna, po. syempre. Oo, Tuna. parang yung naisip mo, bakit kayo mura? Yan yun. Oo, number one export nyo kasi. Tuna talaga yun. Kaya, Oh, galing. Pero I don't know, that's a good thing to talk about, no? Parang when would it be a good time to move to the province if ever? Para sa mga city folk, para sa mga Manila peeps, no? But kayo sa comments, 'di ba? Comment down below. Oo. When would ang you bilawin. like to move to the province, or would you want to stay in Manila forever? Yeah. Oh. Or if you want a peace life, yung Oh. peaceful life, Peaceful yung kunwari, life. Oh. ang for good na talaga kayo, yung talagang, ayong parang nasagad mo na talaga yung city life mo. Yung parang, masasabi mo na, as I think it's time na, kunwari yung, sa edad ka na talaga ng mga senior citizen, or yung, kasi yung papa ko, hindi mo talaga siya mapapupunta dito sa Manila na. Ayaw talaga niya. Gusto niya yung mga Bohol, mga Jensan, mga Mindoro. So, kasi hindi daw siya makahinga sa mga building. Inaano ko ba ng mga building? Ginagawa mo. So, talagang, kunwari, nandun ka na sa retiring life mo. So, pwede ka na sa province kasi pwede ka na mag-make friends doon, mga kaibigan, kapitbahay, alam mo yun. So, I think, yun ang pwede kong masabi sa mga gustong mag-stay sa province. Okay. Maraming salamat. Melay! Yes. Thank you so much naman din. Oo. Sana naman may napulot kasi wala naman. Meron. Pero Melay, before we let you go, okay? Before we let Let you go. si Doc Shar, meron siyang mga tanong sa'yo actually. Yes. Okay, In a okay, segment that we like to call Fast Doc. Oh my God. Yes! In the segment, Tita girl? Doc Shar is going to be asking you a bunch of questions in random succession. At kailangan mo mag-answer as fast as you possibly can. Melay, are you ready? Even though I am not ready, I have to be ready. Ayun. Okay, sige. Let's go. Mabilis ang tanong, mabilis ang sagot ito. Melay, ha? Okay po, sige. no? Game. Staycation sa kabukiran or sa isang 5-star hotel? Kabukiran. Tabo o bidet? Tabo kasi mas matipid sa tubig. Board games o video games? Board games. Hindi ko pala alam. Video games.
Ay, board games yung ba yung mga ganun yung mga... Di ba, mga parang snake? backgammon, mag-chess, ganyan, Monopoly, yung mga ganyan. Ay, board games ako, board games. Board games, board games. Board games. Board games. Akala ko na board. Nababoard ka sa games. Oo. Okay, pagkain fresh from the farm o luto ng isang sikat na chef? Fresh from the farm. I'm very sorry, Chef. Okay. Tilaok ng manok o busina ng mga sasakyan? Tila ako ng mama ko at yun ang manok. Tala ako ng manok. Ah, okay. Matulog sa hamak o recliner chair? Oh. Matulog sa hamak. Oh, Ah. okay. Top 3 most favorite provinces in the Philippines? Top 3 favorite provinces in the Philippines. Jensan, Bohol, and sabihin ko na rin yung province ng asawa ko, Mindoro. Parang Sige. pinagbigyan Why not, eh. diba? Oo nga eh. Pinagbigyan lang eh. Bigyan ko eh. Kasi siyempre ang asawa mo parang doon ka pa rin titira sa kanya habang buhay. So, I will accept it. Oo. I will Okay, sige. Yes or no, gusto mo ba ang city nightlife? Yes, I love it. City nightlife is talagang hindi mo siya makakompare. Talagang zigs, zigs, zigs. talaga. Okay. Yes or no, gusto mo ba ang tumatambay sa mga coffee shop? Yes. Yes or no, maagang nagla-lights off sa gabi? No. Kasi nahihilig na kami sa mga K-drama eh. Kaya nanonood na ako. Nanonood pa rin ako. Okay. Yes or no, maagang gumigising sa umaga? Pag may work, yes. Pero pag walang work, no. No. Favorite pastime ng mga anak kapag nasa province? Favorite pastime, magtakbuhan sa kuan. Parang, ayun, magtakbuhan sa mga ground yung kuan namin sa magtakbuhan kasi para maglalaro ng mga ano ba yan, mga shotong, mga taguan, mga ganun. Okay. Favorite local dish or food sa province mo? Local dish, kinilaw, Favorite household chore? hugas plat, Favorite tourist spot in your province? tourist spot and fish port. Ay, naging tourist spot na kasi naging favorite kasi lahat ng dinadala ko sa Genfam. Talagang dinadala ko sa fish port kasi proud ako na apakalaki ng mga isda namin doon. Pero parang normal lang sa amin. Or parang fish port. Pero Sport. Okay. Ako si Melay Cantiveros and I love the province life dahil I love the province life dahil talagang I love the green. I love the serenity and I love my cousins and my families there. Thank you, Melay! Thank you, Melay. Thank you so much. Woo! Thank you so much, Melay. Hi! Ang saya, Melay. Gusto ko na maging friends talaga tayo. Oo nga. Ay, diba? yun ako. Kung pwede mag-Jensan tayo, mag-vlog-vlog tayo, ganyan. Oo. Oh, ay, let's go. Ano yung mga Let's go. number niyo? Ay, Sige, kinuha talaga game. Mamaya. 0927. Thank you talaga yung number. Thank you so Ayan. much din sa inyo talagang. Sana hindi ko na-aksaya ang panahon ang time ninyo Ay, sa hindi. inyo din. Hindi Tatlo. naman. At saka sa mga nanonood at mga nakikinig, maraming salamat sa time ninyo and sana meron din kayo napurot kahit paano na kwento ng buhay ko. Yun. Melay! Melay Cantiveros! Yes! Thank you so much. Maraming Thank you, salamat, Melay. Melay. We love you. Thank you for inviting. Sobrang thank you for inviting. ang sarap ko. Wow guys, grabe no, ang daming na-mention ni Melay na pros and cons ang moving out of the city o ang manirahan sa probinsya. Marami ka rin talagang i-give up at isa-sacrifice. Friends, lifestyle, good source of income, pero sana wag ang ating kalusugan. Lalong-lalo na ang mga nanay natin gaya ni Melay na pwedeng makaranas ng binat, sakit ng ulo, lagnat, at sakit sa katawan. And buti na nga lang may Rexidol Forte, no, Doc? Yes, tama ka dyan, Arin. Yeah, grabe, mas mabilis magpagaling dahil sa Rexidol Forte, mas mabilis banat sa 4. Ganyan ang alagang Unilag. Diba? At yung nakakatuwa rin dito is available siya sa mga leading drugstores at mga suking botika nationwide, whether you're in the city or in the province. Yeah.
So I really loved hearing the two pros and cons, the pros and cons of living both in the city and in the province. Kasi pinag-isipan ko rin yan for a while. So, what do you think, Justin, Doc? May prescription ba sa life? Yes, oo naman, meron. Si Alam Doc, nyo meron talagang, oo, lagi tayo may prescription dyan. Pero yun na nga, talagang, meron talagang pros and cons of living in the province versus living in the city, no? Siyempre, sa urban area, mas fast-paced ang buhay doon, modern ang lifestyle, mas convenient din kasi meron kang better access to mga amenities such as yung mga shopping centers, entertainment venues, transportation, hospital, and meron din more career opportunities. Whereas, kung sa rural ka naman, andyan naman yung mas simpleng buhay. It can also develop a deeper appreciation natin for nature and its beauty, less hectic and slower ang pace ng life dyan. Mas marami din tayo dyang outdoor activities na pwedeng magawa. So ayun na nga, given the pros and cons, i-assess na lang natin din kung saan ba natin mas prefer tumira. Correct. Actually, True. for me, Doc, interesting that you said you need to assess, di ba? Ako, yung takeaway ko, kasi sabi ni Melay, magiging successful ka basta masipag ka. So, akin, gusto kong sipagin ng todo para pwede akong magkabuhay both in the city and the province. Yes. Yan yung gusto ko. Kasi parang masaya in both, di ba? May pros and cons. So, why not do both? Maging masipag na Tama. lang tayo so we can do both. Sige. Tama. Pero ito. Share ko sa inyo yung natutunan namin sa network marketing dati. Are you ready for this? Wow. Are you ready Ready. for this? Diba? Ready. So, yung usual formula, diba? Sipag at tiyaga. Diba? Pag may tiyaga, may nilaga. Nilaga. Diba? Okay. Sipag at tiyaga. Pero ito, mga jeepney driver, masipag, Correct. Yes. tiyaga, Yes. mayaman, Hindi. hindi. Mm. Mga tricycle driver, mga nurse, Mm. 'di ba? Or so many other jobs, 'di ba? So ibig sabihin, kulang ang sipag at tiyaga. Dapat Kung walang sipag, opportunity. exactly, dapat sipag, tiyaga at right opportunity. At sa network Yes. marketing sinasabi namin, at ito na ang opportunity na hinahanap mo. Ayan. So sumali na kayo. No, and so that's why I like that she also mentioned na, nabanggit din niya na in Manila madaming opportunities talaga. Diba? And actually, that's one of the things I liked most about what she was sharing is na, yun nga, na parang we have to be masipag at matyaga because of the fact that there's so many around us. Diba? Imagine if we lived in the province and we didn't really care about all the opportunities. Di chill lang tayo dyan, diba? You live a simple life, that's fine, right? But if you're the kind of person you thrive and I want to upgrade my life, I want to, I don't know, I guess build my wealth, to build a big family and serve a lot of people, give to charity, things like that. Then if you want to live in the Philippines, then Manila is the place to do that, diba? So I really love na may challenge sa atin, diba? Na nanggaling kay Melay, na to rethink about all of the opportunities that are around us right now kasi madami talaga diba? And so whenever we feel down na parang, oh, maybe I'm not where I want to be in my career or ano ba talaga yung gusto ko gawin sa buhay ko, all of these things, then I think we should be thankful in the fact that as in madaming opportunities talaga dito sa Manila, diba? At least for the people who live here. And for those who are listening from the province, ayan, we hope that you got to think about what kind of opportunities you would want to seek also. And if that is more in the province or in the city. Please join my networking company. Yes. Downline na po ako. Downline. Ayan. So thank you so much for listening. We hope you enjoyed and we hope to see you on our next episode of May Prescription Ba sa Life? Real Talk Talk. Bye-bye. Bye.